May tanong sa akin, Senior Inspector, amounting of 11,760. Under observation na ang account mo dahil ilang beses ka nang lumalagpas sa cut-off time. At kapag ito pa ay nangyari, hindi na magdadalawang isip ang kumpanya na ipablock ka sa lahat ng lending company kasama ang mga SSS, PhilHealth at Pag-ibig mo. Ikaw ang ipapriority ng kumpanya kapag hindi ka pa din nakapagbayad. Patong-patong na rin na reklamo ang nandito sa report laban sa iyo at agarang aksyon ang mangyayari. Alalahanin mo, hindi basta-basta ang kumpanyang pinagkakautangan mo. Boss Ray, totoo po ba tong email? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan na. Grabe ho itong pagbabanta, no? Hindi raw ho basta-basta yung pinagkakautangan po ninyo. At ang matindi ron, Senior Inspector, no, ang nagpadala ng mensahe. O alamin ho natin sa ating video ngayon kung gaano ho ba ito katotoo at ano ba ang pwede natin gawin. Kaya pakitapos po itong ating video hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at saka po sa ating pagsasaliksik at syempre po sa tulong at paggagabay na rin po ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Ang utang po is responsibilidad na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin itong pinadala niyo pong katanungan. Okay. May nag-email ho sa inyo, no? Senior Inspector. Nanteting, ibang klase. May plug pa po ng Philippines, ano? Ano lang talaga, makapanakot lang eh, no? Iba talaga. Okay, so sabi nga ho dito, meron daw kayong babayarang 11,760. Okay, tapos under observation na raw po, no, yung inyong account kasi nga daw po lumalagpas kayo sa cut-off time. Okay, ito ho, sagutin natin. Hindi ko maintindihan bakit lagi pa rin lang sinasabi yung cut-off. Kasi yung may due date eh. Ano ba susundin? Cut-off o due date? Diba ho yung due date? No, kasi ho ganito yan eh. Kaya nga ho may mga payment channels na, no, na ibinibigay yung mga yan. Meron kayong meron kayong reference number or lifetime ID, di ba? So ibig sabihin, anytime doon sa due date po ninyo, pwede kayong magbayad. Oh, di po ba? Ganun lang ho kasimple yun. For example, due date nyo ngayon. Ano ho ba tayo ngayon? 1. So, ibig sabihin po, alas 12 ng madaling araw, hanggang 11:59 ng gabi, po pwede ho kayong magbayad. Basta ho, July 1 pa rin. Ganun lang ho kasimple, walang cut-off yan. No, hindi na ho uso yung cut-off ngayon kasi, tawag dito, may mga payment channels na nga po. Oh, anak ka ng teteng. Siguro maniwala ako dati kasi, wala naman yung mga payment channels before eh. Kasi pag naniningil kami dati, meron kaming koleksyon, diretso niya bangko. Yung bangko ho dati, alas 3 nagsasara na. O kaya talaga yung may cut-off kami. Pag tungtong ho talaga ng alas 12, alas rat-rat na kami sa bangko. Totoo po yan, nag-uuna kasi magbibilang pa kami, kalimitan yung binabayad sa amin, coins. Dahil lang pangkaraniwang kliyente ho namin, mga tricycle driver. Oh. Talaga ho, malangis-langis pa yung yung coins na ibinabayad ho sa amin. Ganun ho sila pusigidong makabayad. Ganun ho ang ginagawa namin, nagbabahi-bahi kami. O talagang nagagalit na nga ho yung teller sa amin eh, kasi malangis yung pera. Kaya lang wala silang magagawa eh. Yun yung ibinayad sa amin eh. Hinugasan din naman ho namin yun. Kaya lang, hindi naman ho kaagad-agad mawawala yung langis eh. Di po ba? Kaya wala silang magawa kundi tanggapin. No, kaya wag ho kayo maniniwala sa cut-off eh. Meron ng due date. Yung due date ang sundin ninyo. Ganun lang ho kadali yun. Itong mga bugok na to, pa-cut-off pa. Mario Joseph. Eto pa. Oh, may sinasabi daw ipabablock daw po kayo sa lahat ng lending, no? Kasama na po yung SSS, PhilHealth at saka Pag-ibig. Okay. Unahin ho natin yung lending. Wala ho silang kakayanan na magpa-block, no?
sa mga lending companies. Okay? For example, ano kayo, ABC Lending, 'di ba? Diyan kayo nakahiram. Kunwari ABC Lending to, ha. Di pa kayo nakakabayad. Hindi niya po pwedeng sabihin sa XYZ Lending na huwag mo pautangin niya kasi may utang pa sa akin, eh. 'Di ba? O sige, sabihin niya, makita sa CIC. For example, makita sa CIC. Pero paano kung gusto pa kayo pautangin nun? 'Di ba? Wala naman silang kumbaga, ano ba 'yon? May share ba siya doon sa sa kumpanya na 'yon? 'Di ba? Hindi nila po pwedeng saklawan yung policies and procedure ng kabilang lending. 'Di ba? Depende yun sa sa risk appetite ng lending na 'yon. Okay, sige, let's say sabihin na natin itong bugok na OLA na to is submitting entity ng CIC. Tapos yung hihiraman nyo ulit is submitting tsaka accessing. So nakikita ngayon na wala kayong bayad doon sa ABC. Kaya pa rin yun, XYZ lending company pa rin yun, kung papahiramin kayo o hindi. Sabi nga sa inyo, depende yan sa risk appetite niya. Pero syempre, ganun pa man, sira pa rin talaga yung credit score ninyo or yung credit standing niyo. Kasi nga, kung itong mga bugok na to is accessing tsaka submitting entity ng CIC, definitely magre-reflect yan doon sa record nyo na meron kayong hindi binayaran. Okay? Ganun lamang naman po yun. Pero, isa lang masasuggest ko sa inyo, no? Hanggat maaari, no, make it a point na kayo po nag-check ng credit score po ninyo or credit standing po ninyo. Pwede naman ho kayo mag-request yan. Okay? May mga companies po na nagpo-provide yan. Okay? So, para nalalaman ninyo na, ay, ito palang kumpanya na to, meron akong ganitong Kasi para hindi na dumating doon sa punto na, for example po, naghahanap kayo ng trabaho, paano kung yung papasukan yung trabaho, nag-check po sa CIC? Di, magkakaroon pa kayo ng problem. At least kumbaga, maagapan nyo kagad. Diba? Alam nyo kung saan kayo merong kailangang bayaran na obligasyon. Although, yes, alam nyo naman siya, diba? Pero dun kasi sa magre-reflect kung magkano yun, eh. So, alam nyo ngayon kung magkano babayaran po ninyo. Po ba? Yun lang naman ng Tapos, sabi, kasama daw SSS, PhilHealth. Wala akong kinalaman ng SSS dyan. Lalo, PhilHealth. Ano kinalaman ng PhilHealth dun? Diba? Kasi yung SSS is separate entity. Okay? Ano yan? Tawag dito, meron tayong ipon dyan, eh. Kung ano yung ipon natin, yun po yung pinapahiram sa atin. Tapos, syempre po, pag dumating na tayo sa edad na na pagpe-pension tayo, makukuha natin yun. Diba? Ano kinalaman ng OLA dyan? Wala. Diba? Pati ho sa pag-ibig, same thing. Diba? O, pag naguhulog ho tayo dyan, yung 200 na kinakalta sa inyo or more, diba? Yun yung makukuha natin sa dulo. Pagka tayo nagretiro na po, nasa retirable age na tayo, which is 60. Di po ba? Ngayon, pwede rin tayo manghiram dun. Diba? Kasi nga, kumikita yun, may dividends yun. So, yun yung pwede nating hiramin. So, ano kinalaman ng ron? Ng mga bugok na OLA? Diba? Wala akong kinalaman, eh. O, tapos, sinabi, ikaw daw ipa-priority, no? Kapag hindi pa rin nakabayad at patong-patong na yung reklamo, no? Nandito sa report. Saan naka-report? Anong reklamo? May sarili silang record book ng reklamo? May sarili silang police station? May sarili silang barangay? Doon nagre-report? Diba? Hindi ko maintindihan anong klase. Diba? Puro pananakot lang talaga. Talagang actually talaga yung mga hindi sanay, talagang ninervyusin. No, naintindihan ko yun. No? Kaya nga ako, hanggat kaya ko i-explain sa inyo, i-explain ko sa inyo. Para po at least maintindihan ninyo na hindi dapat siyang katakutan. No? At sa ang pinakamagandang gawin doon is maging mas matatag pa kayo. Pero kailangan bayaran niyo yung utang ninyo kasi po responsibilidad natin yun. Hindi natin po pwede itatwa yun. No? Kasi utang is utang. Okay? Kailangan niyang bayaran, eh. Okay po? Tapos ito pa ang masakit doon, eh. Sinasabi pa dito na alalahanin mo. Ito pagbabanta ito, eh. Na hindi basta-basta ang kumpanyang pinagkakautangan mo. So anong gusto nilang mangyari? Anong gusto nilang gawin? Meron ba silang harm na gagawin sa'yo? So pag yung kagaya niyan, ng ganyang klase ng mensahe, ipablatter nyo po yan. No, punta ho kayo sa barangay po ninyo, pablatter nyo. Pakita nyo yan para i-attach.
And kung saan po yung pinakamalapit na police station, doon ho kayo magpa-blatter din. Kung identified nyo naman itong OLA na to. Okay? Now, ang better dyan is, punta kayo PAO. Kasi may one-stop shop naman na sila eh. Talagang alamin nyo lang po yung schedule, no? Much better ho niyan, manood kayo doon sa channel ni Kajani. No? Kasi sila ho kasi nagpa-file talaga. No? Para po at least malaman nyo kung may schedule ng one-stop shop, para isang isang punta na lang kayo doon. No? Nandun po ang SEC, PAOK, pati po ang NBI yata, tsaka PNP. No, para dire-diretso na kayo, hindi na kayo pupunta pa kung saan-saan. At least nandun lang, kaya nga one-stop shop ho yun eh. Para isang punta nyo lang, nandun na ho silang lahat. Lahat ho ng complaint ninyo, makikater nila or ma-assistihan ho kayo. No? Sa mga ganito pong mga klase ng ng mga mensahe, ang unang-una kong lagi sinasabi sa inyo is, pakalmahin nyo muna yung sarili ninyo. Huwag nyo hong takutin ang sarili ninyo na may mangyayari sa akin ito, wag ho, no? Ang unang-una kasing dyan is, sisirain talaga yan, no? Paninervyusin kanya mga yan. Yan ang ina-atake yan, utak nyo, isip ninyo. Para kayo nervyusin, gumawa kayo ngayon ng hakbang na, diba, pagsisisihan ninyo. Yung kagaya ho nung pagtatapal system, tsaka po yung mga bura-bura na yan, no? Talagang yung kukultahin isip nyo, lilituhin kayo. No, ganun ang gusto niya mga yan. Kasi, ang ibibigay sa inyo yan, anxiety, depression, no? Which is, napakahirap kong gamutin. Gaya yung lagi ko sinasabi. Huwag niyo hong takutin ang sarili niyo dahil sigurado ho ito pananakot. Biruin niyo ang nagpadala po senior inspector. Bakit to magpapadala senior inspector? Di ho ba? Nagpapanggap na naman yan, which is bawal yan. No, bawal na bawal po yan sa sa prohibition on unfair debt collection practices. Bawal ho ang magpanggap. O, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakatanggap kayo ganyan, pakalmahin niyo sarili niyo, basahin niyo maigi, i-research niyo po. Tapos mag-file ho kayo ng complaint. Nandyan po ang PAOK, SEC, NPC, PNP, NBI, Department of Justice, no? Ano naman ho napaka-aggressive nila ngayon, no? Kaya this is the right time na talagang mag-complain tayo. May one-stop shop na tayo, no? ng pagko-complainan. So, puntahan po ninyo. Ngayon, kung busy talaga kayo, pwede naman yan online muna. Pero pag kaya na raid na yung OLA ninyo, that's the time, pumunta kayo ngayon doon, dalhin nyo yung mga attachment ninyo para at least, kumbaga matuluyan. Kasi hindi natatapos yan sa pagre-raid lang. Dapat yan, papuntahan nyo, makasama kayo doon sa preliminary investigation para umakyat ho yan sa korte at nang matuluyan. No, hindi lang ho yan dapat penalty. Dapat talaga yung mga pinakukulong. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.